Okay guys, this is it. Nandito na naman tayo. Kayod Canada Serie. Back on track na si Mrs. Talagang ayan no. Seryosong seryoso siya eh. Kasi in 3 hours mag-start na yung party. Medyo marami-raming oras pa naman. Pero parang first time niya ulit eh. Matagal rin bago siya nakapag-balloons ulit. Paano? Sige nga. Halika dito. Pakita mo. Halika. Halika. 1, 2, 3, go! Habang nagsiset up si Za, sasagutin lang natin yung tanong ni Sir Lawrence Campos. Ma-advise mo pa ba mga gustong mag-Canada pero sobrang taas ng bilihin ngayon dyan? More vlogs to come. Yung more vlogs to come, pwede kong ipangako yun eh. Pero yung advice dun sa mga gustong pumunta dito, wala naman makakapigil sa inyo na pumunta kayo dito sa Canada eh. Ang makakapigil lang talaga, pera. Oo, totoo yun. Napakataas talaga ng cost of living ngayon dito. Lalong-lalo na dito sa Vancouver. Kaya, yun. Simple lang naman yung ma-advise ko eh. Kung gusto nyong pumunta dito sa Canada, simple lang. Dapat, ready ka. Yan. Pero, hindi lang dapat ready, kailangan buo yung loob mo. Kasi madali lang sabihin na buo yung loob mo, 'di ba? Pero pag nandito ka na, ibang-iba, men. Yes, baby, come here. Oh. Ito. Tulad nito. Oh, 'di ba? Ang sarap ng may kasama dito. Oo. Kailangan buo nga yung loob mo kasi ibang-iba dito, men. Pero kung galing ka na sa ibang bansa or pag nakapag-abroad ka na, parehas lang naman. Kasi alam naman natin yung hirap sa abroad eh. Pero pag nasanay ka na sa hirap, wala na yan sa'yo. Hoy, bawal yan. Tara na. Yun, kakatapos lang. So, ito yung ginawa ng asawa ko. Late na po kami sa party. Yeah. Yes, yo. Pero kami ang nauna doon dahil kami ang nag-set up. Yes, yo. Kakagising lang ng anak ko. Yes, yo. My baby so pug. Ikaw ba, mami? Kung ikaw ang tatanungin, yung mga gustong pumunta dito sa Canada, ano, i-advise mo pa rin ba na itutuloy nila dahil mataas na yung mga bilihin ngayon? Hindi, kung okay na sila sa Pilipinas, nakukuha naman nila yung gusto nila, doon na lang kayo. Oo nga, no? Pero hindi ko mag-gets dun sa mga ibang tao na yung mga kakilala nating iba na okay naman sila sa Pilipinas pero gusto pa rin nilang tumira dito Hindi, yung iba kasing may anak. Siyempre, iniisip nila yung anak nila, yung future ng mga anak nila. Kaya, kasi diba dito? Isa rin kasi yun eh. Parang mostly yung mga kakilala namin na may kaya sa Pilipinas, pumunta talaga sila dito para sa mga anak nila. Kasi, oo, okay ka nga ngayon sa Pilipinas. What if darating ang araw bumagsak ka, diba? At least yung mga bata, kung dito sila lalaki, hindi mo na sila iniisip na para sa kinabukasan nila. Di ba? Tulad mo, Zid. Kaya mo na yan, ha? Bukas pwede ka na magtrabaho. Pag 15 ka na, mag-work ka na. Para matulungan mo si daddy, mag-work ka na. Anong gagawin mo sa joke lang. first sahod mo na? Oo. Bili po ako ng sapatos. I will buy track. You will buy Transformers? You will buy Bumblebee? Huh? You buy Bumblebee? I buy Transformers.
Transformers daw. Hoy, ang tanda mo na. Par, ayan o. Ang laki ng huli mo dyan, o. Huli ko itong daga na to. Oo, huliin mo. Malaking pera yan, men. Wala. Pinakamalaking daga sa Canada. Boss! Lutin mo ako sa lihim ng iyong pagmamahal. Lutin mo. Yeah. Damihan mo. Nay, pang isang linggo na yan, ah. 1 week pa on, guys. Pamain na lang po. Pamain na lang po, 5 bucks. Ano yung sa inyo? Wala, ano lang kami, butigo lang. Second batch. Hindi sa amin yan. Hindi pa po tapos, oh. Pati kanyan niyan, ibabalot niya. Sabi siya. Iba fried rice. Iba fried rice. Hindi pa tapos. Ang main event of the evening. Yan. Guys, ako yung ka-jump today. And the winner is Lechon Paksiw. May tanong na naman tayo sa ating mga taga-subaybay. Yeah. Ma-advise mo pa rin ba daw na pumunta dito sa Canada ngayong mataas na yung cost of living dito? Tumaas yung ano ng student? Hindi, yung cost of living, yung mga bilihin, sobrang taas na. Anong ma-advise mo? Itutuloy pa rin ba nila na pumunta dito or medyo mag-isip-isip na sila? Actually, kung i-compare pa rin naman sa atin, Oo. na-advise mo pa rin pumunta dito. Ha? Pero ano nga lang, syempre, tingin ko mas okay sa probinsya. Yung iba province. Oo. Kasi dito sa Vancouver Kasi mataas ang cost of living. Lalo na yung yung bahay, rent. Number 1 yun, nasabi ko nga yun. Pero kung tingin ko sa ibang sa province, kasi kapatid ko ngayon, di ba, nandun? Oo. Yun, mura lang yung renta nila sa Saskatchewan. Yung mga ganun siguro. Ang kagandahan, parehas lang yung sahod, di ba? Oo. Parehas sa sahod, pero yung minimum. Tapos cost of living nila mababa. Oo. Sa province siguro, pero kung mga city siguro ng Toronto or Vancouver, dahil halos parehas lang tayo nun eh. Oo. So baka hindi dito. Oo. Pero Medyo iwas-iwasan muna nila natin, yung syudad. Oo, syudad kasi talaga mahal yung mahal ang bahay dito, ang renta. Talagang mahirap din naman yung adjustment sa una, lalo na ngayon, no? Oo. Kung mag-uumpisa ka pa lang dito. Dito ngayon, no? Isipin mo kami, nung dumating kami, 1,000 lang yung nire-renta na. Oo. Kung ngayon, punta 2,000 na, doble na agad. Kung yung 2,000 darating ka dito ngayon, mabigat yun. Mabigat yun. Lalo na mag-start ka, minimum pa lang. Kulang. Tapos ikaw lang ang magtatrabaho. Oo. Isipin mo, 2,000 yung i-rent mo. Tapos, magkano lang kinikita mo, di ba? Kaya tingin ko Pero kung province, mataas ang chance. Mas madali pa rin doon. Yun nga lang ang kalaban mo naman, panahon. Pero sana yan eh. Sana yan. Ayan na. Si Tito Ray, talagang sineryoso yung tanong eh. Kasi yung sabi ko, kasi yung sinabi ko kanina, wala namang makakapigil sa inyo na pumunta dito sa Canada. Ang makakapigil lang, yung pera. Kasi kailangan talaga ng pera dito, di ba? Oo, totoo naman. Yung papunta, tapos sila pang susi, makahanap ka agad ng trabaho. Oo. Basta wag mapili. Iyon. Marami naman trabaho, basta wag mapili. Totoo yan. Marami dito yan. O yan, Akiyo. Kasama yan sa training mo. Oh. Uy, Hassel. Yun o. Tapos na ang party. Parang walang nangyari. Ganito kami dito pag nagpa-party hanggang matapos yung party, kami mga Pilipino, yan, nagtutulungan.
para magligpit, di ba? Dito ulit sa atin sa Pilipinas, may tagaligpit. Dito guys, tulong-tulong lang tayo.